Meron siyang 3 anak. Sabi niya, yung unang panganay, sabi niya, gusto ko maging doktor. Kasi pag naging doktor ka, makakatulong ka na sa iyong kapwa, makakatulong ka pa sa iyong pamilya. And we can have security in terms of health. Sabi niya sa kanyang panganay, ikaw naman gusto mo maging, sabi niya, gusto ko maging sundalo. Kung naging sundalo ako, we can have security in terms of protecting our family. Kasi sundalo ako. Pero makakatulong din ako sa kapwa. Dahil ako ay sundalo, I can protect them. Sabi niya sa kanyang bunso, ikaw naman bunso, gusto ko na lang maging kapwa para hayahay. Malalim yun, di possible, dapat joke yun eh. Tumawa kayo. Alam niyo po, pag yung anak ay naglalakad at gustong tumawid sa kalasada, talagang ang tatay ay humahawak sa kanyang kamay. Amen? Talagang gusto ng tatay na safe ang kanyang anak. Ang ating Lord, ganyan din. Gusto ng Lord, safe tayo sa kanyang kamay. Kaya ang sabi niya, I want you to be in my presence. Sapagkat alam ng Diyos na ang security sa kanya mo lang makukuha. May kilala akong preacher, magaling, matalinong, yet takot lumabas. Bakit? Sa takot na siya ipatayin. If you are the child of God and you know your God, you know that your God can protect you. Amen. So bakit ka matatakot lumabas? May makapatayin ako eh. What's wrong of dying? Last message natin, what's wrong of dying? Lahat tayo mamamatay. Kung hindi ka mamamatay sa disgrasya, mamamatay ka sa sakit. Kung hindi ka mamamatay sa sakit, mamamatay ka sa high blood. Maraming paraan para ikaw ay mamatay, and you will die. Certainly, you will die. And what's the problem of dying? Pero kung lalaki ito matalino, natakot siya mamatay, dito na lang ako. Dahil maraming nagmamata sa aking buhay. See, if you know that you are a child of God, God can protect you. God will take care of you. Like sinabi niya sa kanyang salita, in God's presence, we can have our true security. Alam niyo po, wala nang secure ngayon sa panahon natin ngayon. Everything is possible. Pwede tayo mapahamak. Sa pagkain lang natin, akala natin masarap, no? Pero alam niyo ba, habang sumasarap ang pagkain, lalong nagiging delikado. Dahil ang pagkain masarap ay marami nang nilalagay dyan na papasarap. Kasi yung dila natin, dinadaya nila. Kaya tayo mga Kristyano, dapat hindi tayo nagpapadaya sa mga bagay na temporary lamang. Dapat ang sarap ng pagkain, hindi natin ibabase sa ating panlasa. Dapat ibabase natin yan sa tamang perspective. Alam niyo ba, ang daming masarap na pagkain pero walang pwedeng tumalo sa inihaw na bangus. Walang pwedeng tumalo sa inihaw na tilapia. Amen? Yung mga simpleng pagkain masasarap. Hindi dahil sobrang sarap sa dila, kung hindi sa tamang perspective. Alam natin, safe pag kinain ito. Yung gulay, walang kalasa-lasa. Amen? Lahat ng mga bata, naku, ayaw na ayaw ng gulay ng mga yan kasi walang kalasa-lasa. Tasteless. Kung ano ang gagamitin mo sa gulay mo, yun ang magbibigay sa kanya ng lasa. But then, yun ang punong-puno ng vitamina. Kaya mga bata, kumain ka ng gulay. Sabi mga bata, security is not having things. Sabi ni Susan Jeffers, security is not having things. Sabi ng iba, pag meron akong magandang bahay, malaking bahay, simentado, naka-grills, may gate, secure na ako. No? Pero bakit ka tago ng tago? Ba't di ka umaalis ng bahay mo? Akala ko ba safe na safe ka? No? Lalo pa nga hindi naging safe. Kasi nung nagkaroon ng malaking bahay, magandang bahay, nagkaroon ng magandang muebles, natakot nang umalis, baka manakawan ng bahay. So there is no real sense of security. Takot na takot. Sa mga lalaki naman, bibili ako ng baril. Pag may baril ka, secure ako. Pag may nanloko sa akin, babarilin ko. No? Secure na secure. Pero pag sinabi, may pulis! Nagpapanik na. Bakit? Kasi natatakot, baka makita yung baril. Real sense of security, dapat hindi ka nagtatago. Amen? Ang safe na safe, wala sa mga bagay na meron tayo. Kung safe na safe ka, dapat gumagalaw ka ng malaya. Nakakilos ka ng malaya. Sa kumpanya, ang laki-laki ng ating target, nakalagay doon.
Zero accident. Safety first. Kung gusto mong zero accident, hindi mo talaga kumilos. Zero talaga yun. Hindi ka mag-operate, hindi ka tatakbo, huwag mong matakbuhin ng makina, zero yan. Pero hindi na ibig sabihin ng Diyos. If you feel secure and safe, you are free to do everything. Nakakakilos ka, nakakalakad ka, nakakapagsalita ka ng malaya, nang hindi natatakot na may babalil sa'yo. Amen? Because in your heart, alam mo na ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng security. Everybody say amen. 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 Nothing, absolutely nothing can bring real sense of security. Sabi ni Billy Graham. Muntik na maging Graham. Sense of security into the home or into anyone else except true love. True love lang ang makapagbigay sa atin ng real sense of security. At sino yun? God is love. True love can be found in Jesus. True love can be found in God. Kaya yung bata, magtataka ka, pag naglaro yung bata, hindi nagbuwari. Laro ng laro, takbo ng takbo, hindi na iniisip kung anong kakainin niya, anong susutin niya. Why? Kasi nasa isip ng bata, meron akong tatay. Hindi siya natatakot, baka magutom ako, ano kaya ulam namin mamaya? Hindi siya natatakot, bakit? Alam niya in his heart that my father, my family will take care of me. Ganyan dapat ang mga Kristiyano. Very confident that God will take care of them. Amen? Sabihin mo sa katabi mo kapatid, God will take care of you. We are secure in the hands of God. Amen? That is number 1. And number 2, in verse 2, verse 5, and verse 6, ang sabi doon, I say to the Lord, you are my Lord. Apart from you, I have no good things. Apart from you, I have no good things. Alam niyo po, in God's presence, you can have the good things in life. In God's presence, you can have the good things in life. Sa presensya lamang ng Diyos. You alone are my portion in my cup. You make my life secure. Akala kasi natin, pag nag-serve tayo kay Lord, maraming mawawala sa atin. Feeling kasi natin, pag nag-serve tayo kay Lord, mawawalan tayo ng kaibigan, makukulangan yung ating oras sa negosyo, kasi Sunday, malakas yan eh. No? Feeling natin, mawawalan tayo. Maling-mali tayo doon. Why? Because God wanted us to enjoy life. Napakayaman ng Diyos at hindi madamot ang Diyos para hindi parada sa akin tinatawag nilang good life. Everybody say, good life. Good life. Ang gusto ng Diyos, ipa-experience din sa atin yung mga material blessing na ito. Si David experienced material blessings. In 1 Chronicles chapter 22, David said, my son Solomon is still young and inexperienced. And since the temple to be built for the Lord must be a magnificent structure, kwento ko na lang po, sabi ni David, bata pa itong si Solomon, at gusto kong itayo niya itong temple. Gusto ko itayo niya ang Diyos na napakagandang templo. And yet, bata pa ito, wala pa masyadong alam ito, at wala pa siya masyadong yaman. Ang sabi ni David, I have worked hard. Kasi ang sabi dito, this is the preparation of David bago siya mamatay. Ibibigay niya kay Solomon. I have worked hard to provide material things for the building of the temple of the Lord. Gaano karaming materials, gaano karaming yaman ang inihanda niya kay Solomon. Magugulat kayo. Nearly 4,000 tons of gold ang ihahanda ko para sa kanya. 4,000 of gold. Nearly 40,000 tons of silver ang ihahanda ko sa kanya. Gaano karami yun? 4,000 tons. Hindi 4,000 kilos, ha? 4,000 tons. Sa isang kilo, sa isang tons, merong 1,000 kilos. 40,000 tons of silver. Tapos yung iron, na ginamit niyang word, much iron. Maraming bakal. Maraming bronze. That cannot be weighed. Hindi matitimbang. Sobrang dami nga nun. Kasi sabi ni David, hindi matitimbang. Sabi niya, I have also gathered yung mga kahoy at mga bato na gagamitin mo. Alam niyo po, nowadays, today,
4,000 tons of gold is equivalent to 200 billion pesos. Sabi ni Sister Ami, ang dami-daming pesos ito. Amen? I-convert mo na lang yan, 204 billion pesos. Dollars. Dollars pa pala, hindi pa pesos. And 40,000 tons of silver is equivalent to 38 billion. Ang laking pera niyan. Amen? Sobra-sobrang yaman yan. And David have those wealth. Meron siya noon. Inihanda niya para kay Solomon. Kaya in the presence of God, dito mo talaga matatagpuan ang tunay na buhay. And yet, David was still a man after God's own heart. Marami sa atin, pag yumayaman, nakakalimutan ng Diyos. But David, in his wealth, sobrang yaman niya, and yet, he's still able to come before the Lord with humbleness. A man after God's own heart is not being perfect. Tandaan po natin yun. A man after God's own heart is not being perfect. But it's being so close to God that you approach God out of your humbleness. You can approach God out of your humbleness pag nagkakamali ka. Yung aking anak minsan lumapit sa akin, hinalikan ako, niyakap ako, sobrang lambing, ang sarap. Sabi ko, wow, ang sarap naman ng ganitong anak, napakalambing, ang sarap. Maya-maya, sabi ko, hindi na tumitigil ang halik, hindi na tumitigil ang yakap ko, something wrong. Pahigpit ng pahigpit yung yakap niya, ang sarap naman halik niya, ang tagal, galing, wow. Sabi ko, kinakabahan ako. Grabe yung halik ito, grabe yung yakap, hindi tumitigil. Sabi ko na, alam mo na, parang tumigil to. Binigyan ko ng 20 pesos, tumigil. Halay mo yun. A man after God's own heart is not being perfect. Amen? Ganun din naman ang aking mga asawa. Maglalambing yan. Hindi tayo perfect sa bawat isa, but then, we can approach them with humbleness. Nakakahingi tayo ng sorry. Si David, ganun din sa kanyang pagkakamali. Still, nakakalapis sa Diyos. At tinawag pa siya a man after God's own heart. He's not a perfect person. In some ways, in some aspect of life, meron siyang mga failure. Katulad din naman natin. Good things is not the material things that we have. Si Madonna, sino nakakalala kay Madonna? Siyempre, si Madonna, sikat na sikat. Ang kumanta ng Papa Don't Preach. No? Ang kumanta ng Papa Don't Preach. I'm in love again. Kasi minsan yung mga kabataan, pag na-in love yan, parang ayaw nang mapigil. Para bagang feeling nila tama na sila. Anyway, basahin natin to. Sabi ni Madonna, I am very tormented person. Tormented. But want to be happy. Gusto mo maging masaya ba? Akala ko saya-saya na yan. I'm working towards knowing myself and knowing myself, I'm assumed that this can make me happy. Alayin mo yun? Sabi niya, I'm working towards knowing myself. I am a tormented person. Yung kumakanta ng Papa Don't Preach, yung ang galing-galing sumayaw, ang galing-galing kumanta, sabi niya, I am a tormented person. Ang dami niyang material things. But then good things only comes from God. Hindi kayang ibigay ng material things yan ng mundong ito. Yung mga babae, yung mga dalaga, no? Pagka in love, yung mga kabataan, ganun din. Papa Don't Preach, I'm in love again. I'm feeling niya, tamang-tama sila. Naalala ko rin yung team song ng mga Kristyano. Sabi nila yung team song ng mga kabataan ganito. Pag sila ay sobrang in love, ayaw mapigil. Ang kanta nila ay ganito. This is my quest to follow the star. No matter how hopeless. Akala yung pinipigilan mo, ayaw mapigil. Talagang this is my quest. Talagang ayaw mapigil. Feeling na tamang-tama sila. At the end of the day, pag sila yung problema na, at lubok na wala nang malapitan, nag-iiba ng kanta. Biglang, I surrender, Lord. I surrender. So, surrender din pala. No? Because at the end of the day, it is still your family. Kailangan mo makinig sa pamilya mo. Sila lang ang kakapi mo. At ang mali ni Madonna, doon sa binasa natin, sabi niya, I am working on this, knowing, I try to know myself. Alam niyo po, knowing ourselves will not guarantee us
happiness. Kahit kilala mo ang sarili mo, it will not guarantee you that you will be happy. It's not knowing yourself, it's knowing God. Amen. Kaya sabi ni Madonna, I am working on knowing myself. Ang laki ng kanyang pagkakamali. Kahit kilala mo ang sarili mo, in fact, hindi mo makikilala ang sarili mo. Ang Diyos lang ang nakakilala sa iyo. And the only way that you can discover yourself, you'll be able to know yourself, is to know God first. Amen. Pag hindi mo kilala ang Diyos, hindi mo makikilala ang sarili mo. Kaya, kahit pili ka ng bili na magagandang sasakyan, that will not make you feel happy. May lalaki, bumili ng sasakyan, 4x4, bagong-bago. Ginasgasan! Ginasgasan! Ang nakalagay, equal 16. 4x4 equal 16. Galit na galit siya. Akala niya, makakapagbigay na sa kanya ng kasiyahan yun. And truly, totoo yun. Pag tumatakbo yung sasakyan mo, kita, ayaw mo magasgasan yan. Nagulat siya. Siguro magaling sa map yun. The good life is in Jesus alone. Amen? Everybody say amen. Amen. Don't be troubled by the unbelievers surrounding you na parang maganda yung buhay nila. Bakit parang gano'n? Hindi siya naglilingkod, pero parang, pastor, parang siya pa yung mayaman. Parang gumaganda ang kanyang putis. At gumaganda at gumagwapo sila. Hindi naman sila naglilingkod sa Diyos. Pero bakit ako? Ilang taon na ako naglilingkod sa Diyos, naiting pa rin ako. Lord, ano nangyari? Ang pinagtipunan ko ng 10 taon, sabi na kay Daddy, matagal ka makalikover. Bakit? Abo, ang tagal-tagal mong bumuti eh. Ang bilis-bilis mong metim. Alam niyo po, nasa akin naka-design yung totoong ganda ng buhay. Dinisenyo ng Diyos ever since the world began, sa nasasabihin ko eh. Sa akin naka-disenyo ang tunay na saya ng mundo. Alam niyo ba ang Diyos mahilig sa party? Ang mundo, pinapangit lang nila yung word na party. At naging hindi na maganda sa tenga ng ating mga nanay, mga bataan. Pero ang Diyos, gustong-gusto ng party. In Isaiah chapter 65 verse 18, but be glad and rejoice forever in what I create, for behold, I create Jerusalem for rejoicing. God created the church for us to rejoice. God created Jerusalem for us to rejoice, and her people for gladness. See? Gustong-gusto ng Diyos yung party na yan. Kailangan lang para sa Kanya. In Exodus chapter 10 verse 9, and Moses said, pakinggan nyo, we will go with our young and our old. Kami mga bata at yung mga matatanda, with our sons and our daughters, with our flocks and our herds, we will go, for we must hold a feast to the Lord. Amen? Isasama ko yung anak ko, yung nanay ko, yung lola ko, yung tatay ko, dadalhin ko doon, at magkakaroon kami ng fiesta. See? Party yun! Ayaw ng Diyos na magiging malungkot tayo. Ayaw ng Diyos na ang mukha natin mukhang hinila ng mukhang kabayo. Tignan mo na yung kataling mo, mukhang kabayo. Tignan mo. God, mukha ng kabayo yan, hindi kabayo yan. God wants us to be happy. In God's presence, we can have the good life. Exodus chapter 13, 7 days you shall eat unleavened bread, and on the 7th day, there shall be a feast to the Lord. Nakalain mo yun? Sa 6 na araw, magtatrabaho ka. Kakain ka ng walang palamang tinapay. Pag on the 7th day, pagyan mo na ng palaman yan. Amen. Para ka nagtatrabaho na after ng sweldo mo, medyo ganado naman ng konti. Kung yung ulan yung tuyo-tuyo, pagdating naman ng sweldo, medyo fiesta yan. Yan ang gusto ng Lord. Marunong tayong magpakasaya. Marunong tayong i-appreciate, i-celebrate yung kanyang ibinigay sa atin. Diba? Sumweldo ka na, sabi ng anak, okay lang dad, wala ka pang sweldo ngayon eh. Nung sumweldo na, ganoon pa rin. Bakit na ba tayo makakain ng masarap niyan? Amen? Kaya minsan,
Kayo, pag sweldo kayo, treat na konti ang sarili. Treat na konti ang pamilya. Why? Sabi ng Panginoon, for 7 days you shall eat and live bread, and on the 7th day, there shall be a feast to the Lord. Akalain mo yun? Fiesta naman. Magsaya tayo ngayon. This good life is from the perspective of God. This is beyond our human understanding. Kaya sabi ng Matthew chapter 5, sa Beatitudes of Jesus, blessed are they who mourn, for they shall be comforted. Yung saya, yung good life na sinasabi dito, is more than our own expression. Hindi ito yung tawa, hindi ito yung galak, hindi yung dagang. It's more than that. Kasi blessed are those who mourn. Pwede ka bang tumawa na may patay? Namatay yung kapitbahay ko. Di ba hindi naman? Hindi ka naman pwede tumawa na namatay yung kapitbahay mo, pumunta ka doon sa mayroong patay. Uy, may patay kayo! Yes, praise the Lord! Hindi naman pwede gano'n. Amen? Pero sabi ng Matthew, blessed are those who mourn. Akalain mo yun? So the good life is from the perspective of God. It is beyond our human understanding. Kaya si Paul, naalala mo si Paul, tsaka si Silas, pinagbawato, pinagkakastigo, pinagbubugbog, ikinulong. Ano sila? Ikinulong. Imagine natin ha, si Paul, no, may bukol-bukol dito, no? Si Silas siguro, siguro, hindi naman kahit pag nagbubog ka kasi, yung mata mo parang hindi na yung makabuka. Nakakita na ba kayo ng taong binugbog? O kung hindi pa, nakakita na ng tao na nanguntog. Nanguntog yung mata. Nakaganon yung mata niyan. Nahalos nakakikot na. Hindi nakakamulat. Akalain niyo si Paul and Silas nasa loob ng kulungan. Kumakanta. Nabugbog na nakanta pa. Everything with you, Lord, is better than the day before. Akalain mo yung binubugbog na natin. Baka may ganun-ganun pa yung katawan, hindi na makakilos gaano. Habang everything with you, Lord. No? Imagine ninyo. So it's more than those expression of ours, yung tatawa tayo, tatalong tayo, hindi yun ang happiness, hindi yun yung good life lang. It's more than that. It's beyond. Hindi mo maisip, siguro baliw ito. Kasi pag tumawa ka ng tumawa, kung ang happiness ay tawa, may patay na tumatawa pa rin, ay baliw na yun. Amen. Tawa ng tawa kahit may patay, baliw ang tawag natin doon. Pero Silas, Paul, binugbog na lahat-lahat, and then nagsaya pa rin. And remember this, kapag ginawa mo yung mga bagay na hindi ina-expect ng mga taong gawin mo, at even God, hindi na ina-expect na gagawin mo, akalain mo, sabi niyo, naturi pa, bukol-bukol na. Sumasayaw pa, kahit pilay na. Miracle will happen. Amen. Naligtas yung gwardiya. Siguro habang kumakanta na, naligtas. In all of his household, naligtas. Miracle can happen. Amen. Nakakatawa po. Kaya tayong mga anak ng Diyos, let us think about this. Ang Diyos lang ang makapagbigay sa atin ng good life. Not the material things. And number 3, in the presence of God, you will find your purpose. That is in verse 11. You make known to me the path of life. You make known to me the path of life. Ipinakita mo sa akin yung talagang daan ng buhay. Yung tamang daan. You will find me joy in your presence. You will feel me joy in your presence. With eternal pleasures. Eternal pleasures. Kaya kung maalala niyo yung kanta ni Paul Wilborn, in the presence of God, in your presence, that's where I belong. But in your presence, the Lord our God. Try me touching your grace, in the breath of your love, in your presence of God. Only in the presence of God we can find the true purpose of our life. Kaya maraming tao nagtatrabaho, pag pumapasok, ang pangit na mukha, pasok na naman, ano ba yan? Mga estudyante, pag pumapasok sa school,
Ang padalangin ng mga estudyante, sana walang teacher, sana walang teacher, sana walang teacher. Hindi mag-slice lang, hindi mag-slice. Eh, ang galing din ang prayer ng teacher. Sana makarating ako ng school, sana makarating ako ng school. Ay, makarating yung school. Pero minsan, parang feeling ng mga estudyante na sasagutin yung panalangin nila eh. Bumabagyo, lakas ng God, yes. Sana walang pasok, sana walang pasok, sana walang pasok. At nangyari niya, yun, hindi mo yung teacher. Tapos nakakataw. Ang good news ay, wala yung teacher niyo ngayon. Yahoo! Ang bad news, ako teacher niyo. Tuloy pa rin ang klase. Nangyari sa inyo, nangyari sa amin yun eh. Akala namin wala nang pasok. Pumasok yung dean, yung mismong dean. Okay? Listen, pupils, no? Wala yung teacher niyo ngayon. Parang, yung mga estudyante naman, plastic. Ay, wala. Plastic. Yung mga estudyante, no? Wala ang teacher niyo ngayon. Hoy, bakit ma'am? Style mo. At the back of your mind, yes! Walang pasok. Tama-tama, wala akong assignment. Kasi minsan pag may assignment, di ba? Hindi ka nakagawa, hindi ako nakakuha ng assignment. Hindi ka daan naman sa prayer. Sana wala. You know? Plastic na mas dati minsan eh. Pero ang the back of your mind, yes, walang pasok. Pero tuloy ang pasok natin dahil ako tuturo sa inyo. May sabi mas dati plastic pa rin, yes! Yay! Tuloy pa rin ang klase. Plastic na rin ito yan, no? Ako po, maging honest po ako sa inyo. Gusto ko lang pasok. Kung nang estudyante ako, talagang gusto ko lang pasok. Pero, nung college ako, hindi ako pala absent. Lagi akong present sa class. Hindi ako ma-absent. Yung kagandahan, kahit minsan ayaw mo, kahit pinipilit mo yung sarili mo, mas maganda na pinipilit mo yung sarili mo. Amen! Sabi ng teacher, mas okay sa akin na napipilitan kang umupo dyan kaysa naman mapakanoto ka, wala ka. Okay sa akin na napipilitan ka lang na umattend. At least nandyan ka, napipilitan ka lang. Dahil marami sa akin talagang ganun lang. Minsan napipilitan lang. And yet, mas gusto ng Lord yun. Kasi doon nagsisimula yung self-discipline. Sa una, napipilitan ka lang. Di ba? O naman yun. Pasok ka! Opo, pasok ako. Nagkanta yun. Parang kulang na lang, masira yung sahig niya, no? Mabasa sa kakapadyak mo, no? Hindi na yung padyak na gano'n. Minsan parang may atras pa, eh. Bayan, naku. Para makatag ka pumunta. But then sooner or later, habang ginagawa mo yun, napipilitan ka lang, time will come. Excited ka na pumasok. Kasi may proseso yun. Sa una, pinipilit. But then habang tumatagal, nagiging way of life mo na. Naalala niyo yung mga bata? Sa una, magtutmas ka. Ayoko. Magtutmas ka, may lakad tayo. Ayoko, daddy. Okay na yan. Nag-yero na yung ngipin mo. Ayoko, daddy. Ayoko. Tama? Tignan niyo yung mga bata. Ilong ngipin yan. Dapat magtutmas sa mga bata. Ewan ko lang ngayon, 18 years old na. Ewan ko lang si JT kung pinipili pang magtutmas ng nanay niya. Magtutmas niya. Di ba hindi na? Hindi na? Saan nagsimula yun? Doon sa kakapilit. Dahil kailangan mo talagang gawin yun. Sometimes you have to do it. Kahit pilitin mo, gawin mo. Para lang ma-practice niya. And time will come, ma-appreciate niya, tama pala si daddy. Kung hindi niya ako pinilit, kung hindi niya ako pinirsa, hindi ko na-realize na tama pala talaga siya. So time will come, kailangan mo talagang pilitin. Pero habang nagmamature, huwag naman, tandaan na yun, tutpas ka na. Daddy. Ang sagwa ng tingnan nun. No? Ang sagwa naman nun. Dalaga na, oh. Hinihilaw. Wala niyo, pinipilit pa rin. Hanggang kailan ba ako dumating sa point na hindi na ako pinilit? Pressure college siya. Tagal nun eh. Sana pa tayo? Even if you have everything, every material things in this world, hindi ka pa rin kayang masayahin ito. Why? Dahil hindi mo purpose yan eh. Di ba? Nasa isang trabaho ka na hindi yung disenyo sa'yo ng Diyos. Kaya pag gumawa ka ng trabaho mo, mali-mali. Palpak. Sa mga employer dito, pag meron kang ibibigay na trabaho sa isang tao, kilalanin mo muna yung magbibigyan mo ng trabaho.
Yung ba talaga ay para sa Kanya? Ano ba hilig niyan? Pakahilig niyan mag-drawing. Pag-drawingin mo, pag-sketchin mo. Ano ba hilig niyan? Mahilig mag-map? Sige, bigyan mo sa kanya mga accounting job. Yung pagpapwenta. Ano ba hilig niyan? Kumanta lang, pakantahin mo ng pakantahin. Tayo mo ng ano. Diba? Kasi pag binigyan mo sa kanya trabaho, hindi talaga para sa kanya, hindi dinisenyo ng Diyos para sa kanya, palpak lang ang kalalabasan. Amen? Marami sa atin, hinahanap natin yung purpose natin sa kahit ano-anong bagay. Iba, computer, iba, inom, iba, nagka-drugs. Nalala ko rin naman sa akin, sabi niya, Banda Joel, yung asawa ko, talagang grabe na. Sobrang lasing ko. Sabi ko, yan mo, huwag kang problema. Mamamatay din yan. Sabi niya, sobrang lasing ko na raw, hindi na talaga kayang pigilan. Araw ko kami, umiinom. Sabi ko, ilang bote yung kayang push sa ng isang araw. Sabi niya, yung tinebra na clear, parang alcohol lang. Alcohol na talaga. Kung makainom siya, nakakatakto yata siya sa loob ng isang araw. Gano'ng kalaki? Malaki! Oh, grabe! Quarter pantos yata siya sabi mo. Oo, malaki talaga naubos na yun. Sabi mo, dagdagan mo, bimo lianin. Pag naubos niya, painim ulit. Pag nakayang mo, pinapainom. Paano? Pabilis na. Iniunti-unti mo yung buhay mo eh. No? Painumin mo na ng painumin. Pagkagising niya at medyo nawala na yung alak sa kanya, siya mo ulit. Dati ito ka ulit. Tingnan ko lang kung di tumigil yan. May isip, pati ako pinapainom ng asawa ko pinapainom. Sumuko na sa patigil sa akin. Pagka nagkaroon ng wisyo, inom na, tagay. Painumin mo. Hindi, ano ko na, hindi, inom ka pa. Pag ayaw niya, pagayan mo yung kamay, painumin mo, pilitin mo. No? Sabi niya, ayaw ko na. Promise, ayaw ko na talaga. No? Pag hindi tumigil sa inom yan, huwag kang problema. Sayang kasi ang purpose mo hindi para problema sa Kanya. Amen. Your purpose is to serve the Lord. Tapos yung buhay mo nawawala, nakapaliwalayan sa Kanya. Amen. Meron akong anak, Brother Joel, gati ko manigarilyo. Nakakaisang box ng stick na sigarilyo. Sabi ko, gawin mo isang box, sumakapa. Yung talagang mabintihan yata yun. Pagkatapos na kumain, kainin mo pasigarilyo mo kagad. Nak, huwag ka nang malis. Dito ka manigarilyo to. Tapos para matagal maubos, pagdudung-dungin natin. Para wala nang pigilan. Amen. Diba? Kasi mamamatay ka rin naman eh. Mamamatay ka rin naman. Sooner or later, yung maga mo mamagayan, at least mapabilis na natin. Tigtigil yan. Try natin. Try nyo. Tigtigil yan sa paninigilin nyo. Kung ako yung tatay nun, ako yung, hindi naman, sabi ko nga, if God's will, ayaw kong anak ko mayroong bisyo. Pero the moment na mahuli ko na mayroong isang bisyo, sasabayan ko na sa manigarilyo. Sabihin ko sa kanya, anak, gusto mo mamatay ka ng tatay mo? Sabayan tayo manigarilyo. Hindi na ako titigil sa manigarilyo. Hindi na ako papasok. Manigarilyo. Para mamatay na agad ng maaga. Diba? Sigurado ako, ang anak ayaw mamatay ang magulang. Maawa yan. Amen? Sometimes you have to use the tough love. No? Siguro, habang umiyak ako, nangyayari parang alam ko, di mo naman. No, sige na, nangyayari ka eh. Sige tayong dalawa, magharapan tayong dalawa. Eh, magbugahan tayo. Bugahan na yung dalawa. Tapos pag sinabi yan, Dad, tigil na, mag-aaral na ako. Na! Aral ka pa. Manigil yung kayo naman doon. Hindi ko na, harapan na tayo. Eh ako, hindi rin papasok. Eh sabi ko nga, magandang gawin niya, hindi sabay-sabay na natin, malay mo, ma-experience ko rin. No? Sayang kasi ang buhay. Sayang ang buhay. The purpose of life is to serve God, to sing songs to the Lord. Paano ka makakanta kung butas na yung ganito mo? Tapos na ulit, every day with you, sweeter than the day before. Diba? Sabi ko, ano yun? Parang mikropono yun. Sabi niya, kasi butas na yung nasira sa panigarilyo. Kaya kung nakagano na lang, Dok, tama, Dok. Sisira yung ganito niya. Yeah, good morning. Tapos sabi niya, sa lahat ng mga nanigarilyo, huwag din ako tulakan. Hindi mo kung nangyari yun. See, the purpose of God is to serve you. Sayang ang buhay. Sayang ang buhay. Kristiyano ka eh.
You have to work on your purpose. Work on your purpose. Alam niyo po yung kasiyahan, hindi sa material things. Naranasan ko yan dahil yung nanay ko, umuwi ako ng probinsya, hindi ko naman sabihin niya, ito yung pera, o galing ako Laguna, ito yung pera, sige magsiya. Hindi, yung nanay ko, pagdating ko, niyakap ko, hinalikan ko ng hinalikan, may banding time kami, kwentuhan kami ng kwentuhan, dumating sa point, yung nanay ko sumasayaw, sabi niya, ito yung sayaw namin sa gym. Kasi sumasayaw yung nanay ko, alam mo, mayroong isang point, nanonood lang ako, aking asawa, kapatid ko, sayaw ng sayaw yung nanay ko. Wow, sabi ko, grabe yung sayaw ng nanay ko. Hindi mo mamimeasure. Ang saya-saya niya. And one time, sabi ko, ba't hindi ka pumasok ngayon? Di ba meron kayong sayaw ngayon? Sabi niya, sinabi ko muna sa mga classmate ko, hindi muna ako sa sayaw. Nandito ang aking anak. See? Your presence alone is enough to make your family happy. It's not the material things. You can kiss and hug them. Higpitan mo. Pag sinabi ko na, operation! Si Claudio sa halik sa kabilang pisngi, ako sa kabilang pisngi, hindi namin titigilan for 30 seconds or for 1 minute. Sabi naman, tama na! Pero masaya siya habang sinisigawan niya lang, tama na! Every time na sinasabi ko, operation! Ilalapit ako sa nanay ko, halikan na namin, tatadali na namin halik yun. Yung kapatid ko, ganun din, operation! Halikan ko yung kapatid kong babae sa pisngi, sa kabilang sabi niya, hindi namin titigilan, hanggang sa kapatid ko. Alam niyo po, that is happiness. That is good things in life. Hindi kayang patayan ng pera. For 2 weeks, yung isang linggo po, halos nandun lang na namin sa bahay. Yung pangalawang linggo, medyo mamasal-masal na ako sa mga kaibigan ko. But first 2 weeks, I see to it that I have to embrace my mother. I have to kiss her. Kasi pag pumunta na ako sa Laguna, kulang na yung halik, kulang na yung yakap, tawag na lang. Kaya sabi ko sa nanay ko, sabi ko, pagbitain mo maya matulog. Sabi sa ako, naman. Sabihan mo naman ako. Pero sabi ko, kulang na, sabihan ko yung nanay ko matulog. Kasi, ang ating buhay, limited lang dito sa mundo. Limitado lang. Our life is uncertain. And the only thing that we can do is to trust someone who is certain. The one that controls our life, that is our God. Kaya natutuwa ako, nandun ako sa probinsya namin, lagi ko kasama ang nanay ko sa pagsamba. Malayo mo yun. Sabi ko, pero yung nanay ko, hindi yan sumasamba doon sa sinasambahan ko. Sa ibang simbahan sumasamba. Sabi ko, sabi niya kasi wala akong dito eh. Kung dito ka lagi, sasama ako sa iyo. Wala ka naman dito. But I pray to the Lord that time will come. Masasama ko rin yung nanay ko sa same church, praising God, sabay-sabay kami. But for 2 Sundays, masaya pa ako. Ang agang gumising. Yung nanay ko pa naman, apurado yun. Ang bilis magbihis. Talagang nagkawin na, tagal-tagal naman, lagi siyang ganun. Nagmamadali lagi. My mother now is 64 years old. At alam niyo po talagang, I really took time na ma-enjoy namin yung moment namin. There are moment na gabi na kami natulog, nagkwentuhan na kami nagkwentuhan. And merong isang oras na habang nagkwentuhan kami, sabi niya, well, gabi na. Bukas may lakad pa tayo. Church pa tayo bukas. Sabi ko sa kanya, halika naman. Yakapin niya ng may pit. Yakap siya may pit. Hinalikan ko talaga ang tagal. Babad na halik. Ano po yung natin ko niya. Sabi niya, actually, yan ang na-mix ko sa'yo. Nang wala ka dito, miss na miss ko yung halik na yan. Our purpose is to serve God. And serving God, to know that we are serving God, we have to love people. Yun ang manifestation ng ating pag-ibig sa Diyos. Hindi ka pwedeng sinabi, I will serve the Lord, and yet you will hate your brothers and sisters. Hindi pwede yun. You have to love God, and you have to love your people. Love people. Alam niyo po, bawat isa po sa atin, each and every one of us, meron pong vacuum size na ang Lord lang ang pwedeng mag-fill in. Ang buhay natin, meron dyan space, empty space, na kahit anong ipasok mo dyan, material things, pleasures in life, success, hindi yan mapifill in. Ang Diyos lang ang pwedeng mag-fill in yan. Ang Lord lang.
Bakit? Kasi siyang may likha sa'yo. Alam niya yung purpose mo, alam niya yung gamit mo. There was this name, Robert Reid. Meron siyang cerebral palsy. When we say cerebral, it has something to do with our brain. Meron dysfunction po ng kanyang brain. Alam niyo ang sabi niya? We love to teach about Christ anytime we can. Si Robert ang nagsabi nito. Yung may cerebral palsy. Siguro habang sinasabi niya, we have to teach about. Siguro habang sinasabi niya ito, ganun yung pagkakabanggit niya. Kasi yung brain niya, hindi kaya kontrolin ang kanyang kamay na maayos, kaya hindi siya nakakapagsuklay, hindi siya nakakapagbasa ng maayos. No, kaya lang yung mata niya malinaw. Sabi niya, I have everything I need. May cerebral palsy, may cancer, pero sabi niya, I have everything that I need. Hindi ba tayo nahihiya doon? May sakit. Hindi makapagsalita ng maayos. I have everything I need. Alam mo yun? Hindi ko makapagsalita ng maayos. Sabi mo, you have everything that you need. We are created to serve God. When Christ is the center of your focus, all else will come into proper perspective. But first, you have to serve the Lord. First,